please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Iniimbestigahan ng DOJ ang panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga pulis at militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layunin ng imbestigasyon na alamin kung maaari bang sampahan si Alvarez ng mga kasong sedisyon, inciting to sedition, o rebelyon sa naging panawagan nito sa mga pulis at militar. Humingi na ng dispensa si Alvarez sa mga sinabi nito sa prayer rally sa Tagum City noong Linggo ng gabi dahil nadala lang daw siya ng emosyon pero tiniyak nitong hindi seditious ang kanyang panawagan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang mga senador tungkol sa sinabi ni Representative Pantaleon Alvarez. Panoorin ang video na ito. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez, ang kaibigan din natin, matapang din yun eh. Pero siyempre kanya-kanyang point of view yun. Pero hindi ganun ng wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganong ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon, sa palagay niya, yun ang maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano ba. Mag-move on naman po tayo, mag-move on. I just heard in the news that they were talking about parang filing of cases, etc., whether sedition, etc. Ako, in my own personal point of view, hindi mo mapafilan ng sedition ang isang tao kung yung definition ng sedition kasi may public uprising, tumultuous uprising. So wala naman. So hindi mo ma-filean yun, no, ng sedition. But doon naman sa inciting to sedition, baka doon may bearing yung sinasabi niyo, no? So that's all I can say. So yung panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez, mukhang dahil hindi siya kontento, hindi niya gusto the way na hinahandle ng Pangulo yung usapin sa West Philippine Sea. Kayo ba sa tingin niyo tama naman yung handling ng Pangulo? I agree in perhaps most, if not all, of the moves of our president. Wala tayong makuhang malinaw at matapat na posisyon mula sa bansang China when it comes to these talks, these issues. And we can see with our very eyes how they are bullying our ships. Imagine that idea of removing our Sierra Madre doon sa ating sariling teritoryo. Yung pagpasok nila, labas-masok nila sa ating exclusive economic zone, labas-masok nila sa ating teritoryo na hindi ito pinagtatalunan kung kanino. I think for me that's a blatant show of bullying sa ating maliit na bansang Pilipinas. Kung kaya't wala tayong ibang choice kung hindi pumunta at magsumbong sa ating mga kaibigan, sa mga higanting malalaking bansa gaya ng China. At nandyan nga po ang Amerika, nandyan ang Japan, nandyan ang mga ilang bansa sa Europa, nandyan ang Australia. So I don't see any wrong doing on the part of the president to ask for help. And more than anything, I think yung lacking na nakikita ko is that a master plan, a real master plan as to how we would like to handle everything at the end of the day. Ano ba talaga yung main goal natin, no? And this is definitely more than foreign policies or territorial disputes. But as a nation, what do we really
want to accomplish. Sino ba yung tumitimon dito, di ba? Ano bang talagang plano natin? I saw this when we were in IPU, in different international forums. You know, sometimes naiinggit ka pag nakakakita ka ng bansa na lahat ng leaders nila in international fora, pare-pareho yung sinasabi. Iisa lang yung tono nila. Hindi sila tumataas ng tono. Pagka sinabi nilang Broadway yung music nila, yun lang ang kakantahin nila, puro Broadway. Walang magra-rock, walang magja-jazz, walang magpapatugtog ng alternative or slow rock. Ano lang sila? Broadway songs lang. Kasi lahat, yun na sila eh. And come to think of it, there are some countries na nakita ko din with my own eyes na mataas din yung political tension nila, magkakalaban sila. But when it comes to fighting for their country in international forum, talagang makikita mo iisa yung tono nila. So that's what I've been asking for. And I think it will happen kung meron talaga tayong, yung nakakalungkot kasi pag sinasabi na, okay, the president, we understand, is the architect of our foreign policy. And now, you replace the president after 6 years, and then you have another foreign policy, di ba? Pero sana may baseline tayong lahat eh. And I think we can start with the baseline truth. What is really ours when it comes to our territorial waters, our maritime zones? Sir, balikan ko lang yung panawagan na mag-withdraw ng suporta kay PBBM. Pwede ba ito maka-destabilize sa Administrasyong Marcos or confident ka na professional enough ang AFP at hindi magpapadala sa ganitong pang-uudyok sa kanila? It always depends on what's happening, no? Baka, I am giving the benefit of the doubt to Congressman Alvarez. He's a good friend of mine. But I also believe that our men in uniform are professionals. AFP is a professional organization and they know their purpose. They know why they are here and ano yung trabaho nila at yung loyalty nila syempre sa taong bayan at dahil full ang suporta ng taong bayan sa ating Pangulo, nandun din yung suporta nila as mentioned by the AFP Chief of Staff. So I believe in our military, I believe in our government. And I would just say na still maraming challenges, no? And maraming institutions ang tinatry ngayon, maraming agencies, departments of government, tinatry kung gaano sila kagaling, kung gaano sila effective as a government institution, a government agency, a department in the government. But mas tiwala ako sa AFP kaysa dun sa ilang ahensya ng pamahalaan na ngayon ay sinusubok. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marvic De Castro, OMG Rep Alvarez, instead uniting our country geared towards progress, you are dividing it, what a shame. Pahayag naman ni Liana Leila Pastora, dapat itong si Alvarez umalis sa Kongreso, kaya pala nung panahon ni Duterte wala kayong ginawa sa WPS. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Gian Ray Arguelles, lalo nyo lang pinalalim ang galit ng Pinoy sa inyo. Hindi na mawawala sa isip ng mamayang ang ginawa nyo sa bayan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.